Napagpasyahan ni Thor at Loki na maglakbay patungo sa Utgaro, lupain ng mga higante, ang kalaban ng mga Diyos. Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Kinatay ni Thor ang dalang kambing at inilagay sa malaking kaldero. Iniluto ito at inihain sa hapunan. Inanyayahan ni Thor na sumalo sa kanila sa pagkain ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasaka ay nagngangalang Zalfi at Tropska naman ang anak na babae. Inutos ni Thor sa magsasaka na paghiwalayin ang buto ng kambing sa balat nito. Ngunit hindi sumunod ang anak na lalaki na si Zalfi. Kinabukasan, nagbihis si Thor, kinuha ang kanyang maso, itinaas ito at binentitahan ang kambing. Nagalit ito ng husto at nanlilisik ang kanyang mga mata. Gayon na lamang ang takot ng buong pamilya. Halos magmakaawa sila kay Thor at sinabing handa nilang ibigay ang lahat. Nang makita ni Thor kung gaano natakot sa kanya ang mag-anak, naglubag din ang kanyang kalooban at hininging kapalit ang mga anak nito. Kaya't sina Zalfi at Tropska ay naging alipin niya pagkatapos. Naglakbay sila buong araw at nang abutan ng dilim, humanap sila ng matutuluyan. Doon nila nakita ang malalaking pasilyo at nagpasyang manatili roon. Hating gabi na nang gulatin sila ng malakas na lindol. Umuuga ang buong paligid at pakiramdam nila ay nagiba ang kanilang kinatatayuan. Nang siyasatin nila ang paligid ay nakakita sila ng isang silid. Natakot ang mga kasama ni Thor kaya't binunot niya ang kanyang maso at humanda sa pakikipaglaban. Akmang pupukpukin ni Thor ng kanyang maso ang higante nang bigla itong magising. Tinanong ni Thor ang pangalan ng higante. Siya raw si Skrimir at nakilala niya si Asa Thor. Tinanong ni Skrimir si Thor kung maaari siyang sumama sa kanilang paglalakbay at ito ay pumayag naman. Napagkasundoan nila na pagsamahin ang kanilang mga baon. Pumayag si Thor, kaya't pinagsama ni Skrimir ang kanilang mga baon sa isang bag at ibinuhol ito. Sa kanilang paglalakad, nauuna ang higante dahil sa malalaki nitong hakbang. Sila ay nagpahinga sa isang malabay na puno. Napagod ang higante kaya't ito'y nakatulog agad at napakalakas humilik. Kinuha ni Thor ang baon nilang bag at inalis ang buhol nito. Ngunit hindi niya maalis kaya't uminit ang kanyang ulo at agad kinuha ang kanyang maso at pinukpok sa ulo ang higante. Nagising si Skrimir at inaakalang may nalaglag na dahon sa kanyang ulo. Tinanong si Thor kung sila ay kumain na. Sinabi nitong tapos na. Nang handa ng matulog, lumipat sila ng ibang puno. Hating gabi na nang marinig na naman ni Thor ang malakas na hilik ng higante. Nagising si Thor, kinuha ang kanyang maso at muling pinukpok ang higante. Nagising ang higante at tinanong kung may acorn ba na nahulog sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari sa iyo, Thor? Sabi ng higante. Sinabi nitong siya ay naalimpungatan lamang at mahaba pa ang oras para matulog. Kinabukasan, habang natutulog pa ang higante ay hinugot ni Thor ang maso sa ulo nito. Napatayo si Skrimir. Kinamot ang kanyang pisngi at nagwika kung may mga ibon ba sa itaas ng puno. Gising ka na ba, Thor? Wika niya. Narinig ko kayong nagpupulungan na ako ay walang kwentang higante. Kung makararating kayo kay Utgaro, makikita ninyo ang malaking tao roon. Bibigyan ko kayo ng mabuting payo.
Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Utkaro Loki, sabi pa nito. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Thor hanggang makita nila ang matibay na tanggulan. Sinubok na buksan ni Thor ang tarangkahan, ngunit hindi niya mabuksan. Nakakita sila ng mataas na pader. Pinanhik iyon at doon ay may daanan. Nakita nila ang malaking tao na nakaupo sa dalawang bangko. Sumunod na araw ay kaharap na nila ang hari na si Utkaro Loki. Nakilala niya si Thor, ang mahusay na mandirigma. Ikaw ay may lakas kaysa tingin ko lamang. Anong kakayahan na mahusay kayo ng iyong mga kasama? Tinawag ni Utkaro Loki ang nakaupo sa dulong upuan na nagngangalang Logi. Inilagay sa gitna ng mesa ang mga hiniwang karne. Naupo ang dalawang magkatunggali. Kinain nila ng sobrang bilis ang karne. Buto na lamang ang naiwan sa parte ni Loki, ngunit ni walang butong natira sa parte ni Loki, kaya't malinaw na natalo si Loki sa nasabing labanan. Sumunod na paligsahan naman ang pabilisan sa pagtakbo na nilahukan ng batang si Zalfi laban sa bata rin na si Hugi. Tinanong ni Utkaro Loki si Thor kung anong kakayahan naman ang ipapakita nito. Sinabi nitong gusto niyang subukan ang labanan sa pabilisan ng pag-inom. Kaya tinawag ni Utkaro Loki ang cupbearer na dala-dala ang tambuli na madalas inuman ng mga panauhin. Isang mahusay na mang-iinom ang makauubos nito sa isang lagukan. Ang iba ay kaya ito ng dalawa, ngunit kadalasan ay nauubos ito ng 3 lagukan, sabi ng pinuno ng mga higante. Hindi pinansin ni Thor ang sukat ng tambuli dahil siya ay uhaw na uhaw. Nilagok niya ng malaki ang lalagyan, ngunit hindi na siya makahinga. Wala akong alam na gustong makipagpuno sa iyo ngayon, pero hayaan mong tawagin ko ang aking kinalakihang ina, ang matandang si Ellie. Siya ang labanan mo ng wrestling. Marami na siyang pinatumbang mga lalaki na tulad mong malakas. Pumagitna si Utkaro Loki at sinabing itigil na ang labanan. Hindi na kailangang makipagpuno pa nito kanino man sa tagapaglingkod. Malalim na noon ang gabi kaya't sinamahan sila ni Utkaro Loki kung saan sila makakapagpahinga at inasikaso ng maayos. Kinaumagahan, si Thor at ang kanyang mga kasamahan ay nagpihis at tumunda na sa paglalakbay. Sa kanilang paghihiwalay, ang sabi ni Utkaro Loki kay Thor, ang lahat ng kanilang mga napagdaanan sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa lupain ng mga higante ay tanging pandiling lang lamang. Nang marinig ito ni Thor, kinuha niya ang kanyang maso upang ipukol, ngunit wala na si Utkaro Loki. Sa kanyang paglingon, wala na rin ang kuta, kundi isang malawak lamang na kapatagan.